Kung ikaw ay miyembro ng SSS o may mahal sa buhay na senior citizen, pakinggan mo ito ng mabuti. Simula Mayo 1, 2026, may malaking pagbabago na darating sa SSS pensyon at hindi mo ito dapat palampasin. Isipin mo ito, libo-libong Pilipinong retirado ang maaaring maapektuhan ng bagong kumpirmadong update na ito. Pero ang nakakalungkot, karamihan sa kanila ay hindi pa alam. Pag-usapan natin ang totoo. Ang ating mga lolo, lola, at lahat ng nagpaguod ng maraming taon para sa kanilang pensyon deserves to know exactly kung magkano ang matatanggap nila, kung kailan, at kung paano sila makikinabang sa pagbabagong ito. Dahil ang SSS pension ay hindi lang basta numero. Ito ang bunga ng kanilang pagpapagal. Ang bunga ng bawat kontribusyon na binayad ng masipag na manggagawang Pilipino sa loob ng maraming dekada. Sa video na ito, ibabahagi namin sa inyo ang eksaktong petsa ng implementasyon. Kung sino ang makikinabang, kung magkano ang inaasahang dagdag at kung ano ang dapat gawin ngayon para hindi ka mahuli. Ang impormasyon na ito ay para sa bawat Pilipinong nagmamalasakit sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Huwag hayaang mawala ang benepisyong kaukulan sa iyo. I-like ang video na ito ngayon para ma-reach ng mas maraming Pilipino ang mahalagang impormasyon na ito. Sama-sama nating ipaglaban ang karapatan ng bawat miyembro ng SSS. At ngayon, simulan na natin ang pinakaimportanteng usapan na dapat marinig ng bawat Pilipino ngayong taon. Hindi ito hula, hindi ito chismis, ito ay opisyal, kumpirmado at napakahalaga lalo na kung ikaw o ang iyong pamilya ay umaasa sa SSS pensyon bilang pangunahing pinagkukuhanan ng kabuhayan. Kaya nandito ka ngayon at magpapasalamat ka na napanood mo ang video na ito. Ang Social Security System o ang SSS ay isa sa mga pinakamatandang institusyong pinansyal ng Pilipinas. Mula pa noong 1957, nag-iingat ito ng kinabukasan ng milyon-milyong Pilipinong manggagawa. Bawat buwan pinuputol sa sweldo ng bawat empleyado ang kontribusyon at sa loob ng maraming taon, nag-iipon ang perang iyon para sa araw na kailangan mo ito ng husto. Para sa iyong pagreretiro, para sa iyong kapakanan, para sa iyong pamilya. Pero ang tanong na lagi naming naririnig mula sa aming mga manunood ay ito. Sapat ba ang aking pensyon? Tumutugma ba ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Makakaraos ba ako sa halagang iyon? At ngayon sa unang pagkakataon sa maraming taon, may positibong sagot tayo sa mga tanong na iyon. Para maunawaan natin ng lubusan kung bakit napakahalaga ng pagbabagong ito, kailangan muna nating bumalik sa kasaysayan ng kaunti. Sa nakalipas na ilang taon, paulit-ulit na pinag-uusapan ng mga miyembro ng SSS, ng mga veteranong manggagawa at ng mga grupo ng mga senior citizen ang isang bagay, ang kanilang pensyon ay hindi na kayang sumabay sa totoong halaga ng pamumuhay sa Pilipinas ngayon. Isip mo na lang ang presyo ng bigas, ng kuryente, ng gamot, ng transportasyon. Lahat ito ay patuloy na tumataas taon-taon. Pero ang halaga ng SSS pensyon ng maraming retirado ay halos hindi nagbabago ng malaki. Ang resulta, milyon-milyong Pilipinong retirado ang nahihirapan. Mga taong nagpaguod ng 45 na litaon ng kanilang buhay para sa kanilang pamilya. At ngayon, sa kanilang katandaan, lagi silang kulang. Narinig ng gobyerno ang mga boses na ito. Narinig ng SSS ang mga boses na ito. At simula Mayo 1, 2026, magsisimula ng tumugon ang sistema sa matagal ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang pinakapuso ng balitang ito ay ang kumpirmadong pagtaas ng SSS pension para sa mga kwalipikadong miyembro. Hindi ito isang draft, hindi ito panukalang batas na naghintay pa ng pag-aproba. Ito ay opisyal na at ang implementasyon ay nakatakda na. Ang pagtaas na ito ay resulta ng ilang taon ng pakikinig, pag-aaral at pagtatasa ng SSS sa kalagayan ng kanilang mga miyembro. Kasama rin dito ang pagtingin sa aktuaryal na datos. Ang mga numero na nagpapakita kung magkano ang kaya ng pondo ng SSS na ibigay ng hindi nasisira ang punong pondo para sa mga susunod na henerasyon.
Ang balanse ng pondo ng SSS ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamasensitibong aspeto ng sistemang ito. Kaya kahit gustong-gusto ng lahat na makita ang mas mataas na pensyon, kailangan ding tiyakin ng SSS na ang pondo ay mananatiling malusog at sustainable para sa lahat. Hindi lang sa ngayon, kundi pati na rin para sa mga kabataang nagtatrabaho ngayon at magre-retire pa lang sa hinaharap. Ang magandang balita, natuklasan ng SSS na posible itong gawin at ginawa nila ito. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-practical na aspeto ng pagbabagong ito. Sino ba talaga ang makikinabang? Una, ang mga kasalukuyang retirado na tumatanggap ng SSS pension ay kabilang sa mga pangunahing makikinabang. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nagre-retire na at regular na tumatanggap ng monthly pension mula sa SS, ang pagbabagong ito ay direktang makakaapekto sa inyong buwanang kita. Pangalawa, ang mga miyembro na malapit ng mag-retire, lalo na ang mga nagpaplanong mag-retire bago o pagkatapos ng Mayo 2026, ay makikinabang din sa bagong computation ng kanilang magiging pensyon. Ibig sabihin, ang halaga ng pensyon na makukuha nila simula sa kanilang pagre-retiro ay makukwenta na batay sa bagong rate. Pangatlo, ang mga dependent at beneficiary ng mga miyembro ng SS ay maaari ring maapektuhan nito depende sa uri ng benepisyo na kanilang natatanggap. Kabilang dito ang mga balo at ulila na tumatanggap ng survivor's pension. Pero may mahalagang punto rin dito na dapat nating talakayin ng bukas at tapat. Hindi lahat ng miyembro ng SSS ay automatikong makatanggap ng parehong benepisyo mula sa pagbabagong ito. Katulad ng lahat ng programa ng SS, may mga kondisyon at kwalipikasyon na kailangan munang matugunan. Ang bilang ng iyong mga kontribusyon ay isa sa mga pangunahing salik. Sa pangkalahatan, ang mga miyembro na may mas matagal at mas konsistenteng record ng kontribusyon ay may posibilidad na makatanggap ng mas mataas na pensyon. Ito ay dahil ang SS Pension ay nakabatay sa Average Monthly Salary Credit o AMSC na ang halaga ay nag-iiba depende sa iyong sweldo at sa tagal ng iyong kontribusyon. Kung ikaw ay isang self-employed na miyembro o isang overseas Filipino worker na nagbabayad ng SSS contributions o isang voluntary member, ang mabuting balita ay kabilang ka rin sa mga maaaring makikinabang. Basta't ang iyong kontribusyon ay updated at walang malaking agwat sa pagbabayad, nandoon ka sa tamang landas. Kaya't kung dati kang hindi regular sa pagbabayad ng iyong SSS contributions, ngayon na ang tamang oras para ayusin ito dahil bawat buwan na hindi ka nagbabayad ay nakakaapekto sa iyong magiging AMSC at sa makatuwid sa laki ng pensyon na iyong matatanggap balang araw. Maaring nagtataka ka bakit specifically Mayo 1. Ang sagot ay simple at makabuluhan. Ang Mayo 1 ay ang araw ng paggawa, ang Labor Day ng Pilipinas. Ito ang araw na itinakda bilang simbolikong pagkilala sa bawat Pilipinong manggagawa na nagpaguod, nagsakripisyo at nag-ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Ang pagpili ng petsang ito para ilunsad ang bagong patakaran sa pensyon ay hindi aksidente. Ito ay isang malinaw na mensahe mula sa SS at sa gobyerno na ang paggawa ay kinikilala, ang pagsakripisyo ay pinahahalagahan at ang kinabukasan ng bawat manggagawang Pilipino ay mahalaga. Para sa maraming senior citizen na nanonood ng video na ito, sa mga lolo at lola, sa mga tiyo at tiya, sa mga magulang na nagpaguod para sa kanilang pamilya, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Ang inyong mga tao ng pagsisikap ay hindi nakalimutan. Ikaw ay nakikita. Ikaw ay pinahahalagahan. Hindi sapat na malaman lang ang pagbabagong ito. Kailangan din nating kumilos at kumilos agad. Narito ang mga hakbang na dapat mong gawin bago dumating ang Mayo 2026. Ang unang bagay na dapat mong gawin ay suriin ang iyong SSS records. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o mas maginhawa, gamitin ang MySS online portal. Doon makikita mo ang iyong buong kasaysayan ng kontribusyon kung ilang buwan ka nang nagbabayad ang iyong AMSC at ang iyong kasalukuyang projected pension amount. Mahalaga na tiyakin mo na ang lahat ng impormasyon doon ay tumpak at updated. Pangalawa, tiyakin na ang iyong personal na impormasyon sa SSS ay tama at kumpleto. At ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, tirahan at beneficiary information.
Lahat ito ay dapat na updated dahil kapag dumating na ang oras ng iyong pagre-retiro, hindi mo gustong maantala ang iyong mga benepisyo dahil lang sa mali o lumang impormasyon sa iyong record. Pangatlo, kung ikaw ay isang kasalukuyang miyembro na nagbabayad pa rin ng contributions, pag-isipan ang posibilidad ng pagpapalaki ng iyong monthly contribution. Ang mas mataas na kontribusyon ay nangangahulugang mas mataas na AMSC at sa huli, mas mataas na pensyon. Sa mga tao na ito, bago mag-retire, bawat pisong idinagdag mo sa iyong kontribusyon ay may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Pang-apat, makipag-usap sa iyong pamilya tungkol sa pagbabagong ito. Kung mayon kang magulang o lolo't lola na hindi pa nakaalam ng balitang ito, ibahagi sa kanila ang video na ito. Maraming senior citizen ang hindi komportable sa teknolohiya at maaaring hindi sila nakakaalam ng mahahalagang update na tulad nito. Ikaw ang kanilang tulay sa impormasyon at panglima, maging mapagmatsyag sa mga opisyal na abiso mula sa SSS. Sa mga darating na linggo bago ang Mayo 1, maglalabas ang SSS ng mga opisyal na komunikasyon tungkol sa proseso ng implementasyon. Siguraduhing nagrehistro ka sa kanilang email notifications at sundan ang kanilang opisyal na social media pages para sa pinakabagong updates. Habang pinag-uusapan natin ang mga detalye at proseso ng pagbabagong ito, nais ko ring samahan kayo sa isang sandaling pag-iisip tungkol sa mas malaking larawan. Ang SSS pensyon ay hindi lang isang numero sa isang papel. Ito ay kumakatawan sa isang pangako. Ang pangako ng lipunan sa bawat miyembro nito na ang kanilang pagsisikap ay magbubunga at na sa kanilang katandaan hindi sila iiwan. Ang bawat Pilipino na nagbabayad ng SSS contribution kahit maliit, kahit malaki, ay namumuhunan hindi lang para sa sarili nila, kundi para din sa buong sistema na nagpoprotekta sa lahat. Ito ang diwa ng Social Security. Ang mabayanihan ng pagbabahagi ng panganib at pagbabahagi ng benepisyo. Ang mga kabataang nagtatrabaho ngayon ay nagsusuportala sa mga retirado ngayon. At sa hinaharap, ang susunod na henerasyong manggagawa naman ang mag-aalaga sa kanila. Kaya't ang pagtaas ng pensyon na ito ay hindi lang isang regalo para sa mga senior citizen ngayon. Ito ay isang pagpapatibay ng sistema. Isang senyales na ang SSS ay gumagana, lumalaki at nagpapatuloy na tuparin ang pangako nito sa bawat miyembro. Bago natin tapusin ang script na ito, nais kong bigyan ng espesyal na pagbanggit ang mga OFW, ang ating mga overseas Filipino workers na nanonood ng video na ito mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam namin kung gaano kahirap ang inyong buhay. Ang pagkahiwalay sa pamilya, ang pagod sa trabaho, ang sakripisyong hindi palaging nakikita. At alam din namin na marami sa inyo ang nagtatanong kung sulit ba ang patuloy na pagbabayad ng SS contributions habang nandoon kayo sa ibang bansa. Ang sagot ay isang malinaw na oo. Ang bawat kontribusyon na inyong binabayad, kahit voluntary, kahit OFW membership, ay nagtatayo ng inyong kinabukasan dito sa Pilipinas. At ang pagbabago simula Mayo 2026 ay maganda ring balita para sa inyo dahil mas mataas ang benepisyo na inyong matatanggap pagbabalik ninyo at pagre-retiro. Kaya sa lahat ng aming mga OFW na nanonood, salamat sa inyong sakripisyo. Patuloy kayong mag-ambag sa SSS at tiyak na babalik ito sa inyo ng may kaliwanagan. Sa lahat ng nanonood ng video na ito, maging ikaw ay isang kasalukuyang empleyado, isang self-employed professional, isang OFW, isang kasalukuyang retirado o isang miyembro ng pamilya na naghahanap ng impormasyon para sa iyong mahal sa buhay. Sana ay naging malinaw at kapaki-pakinabang video na ito para sa inyo. Ang pagbabagong darating simula Mayo 1, 2026 ay isang makasaysayang sandali para sa SSS at para sa bawat Pilipinong miyembro nito. Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito ng hindi kahanda. Suriin ang iyong record, kumpletuhin ang iyong impormasyon at ibahagi ang balitang ito sa mga taong mahalaga sa iyo. Dahil sa huli, ang pinakamabisang bagay na maaari nating gawin para sa ating sarili at sa ating pamilya ay ang maging handa at maging informed. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa katapusan ng video na ito. Kung natutunan kayo ng kahit isang bagay ngayon, ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng isang simpleng aksyon. I-like ang video na ito, i-share sa inyong mga mahal sa buhay at i-subscribe sa aming channel para hindi kayo makapalampas ng susunod na mahahalagang balita. Hanggang sa muli.